Narito na ang nagbabagang balita. Ito ang 24 oras. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Pag-usapan natin ang conflict sa pagitan ng Israel at Palestine. Bakit nga ba kailangan natin itong maintindihan? Narito ang report, Mary Jane. Umaga ng October 7 nang paulanan ng rockets ng Palestinian Islamist group na Hamas ng Southern at Central Israel kasama ang Tel Aviv at Jerusalem. Pinasok rin ang grupo ng border at walang Hamas na namarilang sibilyan at nakipagpalitan ng putok sa mga Israel soldiers. 4 na oras lang pagkatapos silang atakihin, nag-relocate ang Israel sa Gaza City na kontrolado ang Hamas. At sa unang public statement ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, sinabi niyang Israel is at war. ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Ito ang Israel at mga Palestinian territory at ito ang Gaza Strip. Mahigit 2 milyong Palestinians ang nanirahan dito. Taong 2005 nang mag-withdraw ang Israeli forces sa Gaza. 38 years mula nang makuha nila ito mula sa Egypt noong Middle East War. Sa kasunod na taon, ipinalo ng Hamas ang majority seats sa Palestinian legislative elections. Taong 2007 nang agawin ang Hamas sa Palestine Authority at rival group nito sa Fatah ang kontrol sa Gaza, pero dahil ayaw nilang kilalanin ang Israel as a nations, nagkaroon ng blockade sa buong Gaza Strip. Hinigpitan ang pagpasok at paglabas ng tao. Ang Israel din ang nagkontrol kung anong goods ang papasok sa Gaza. Binuo ang grupo noong 1987 ni Sheikh Yazin, isang Palestinian refugees na ninirahan noon sa Gaza. Ang Hamas ay acronym para sa Arabic translation ng Islamic Resistance Movement na kinikilala naman ng US, EU at ang Western country bilang isang terrorist organization. Balik tayo sa pag-atake ng Hamas sa Israel nitong October 7. Kasabay ang sunod-sunod na rocket attack, pinasok ng Hamas militants ang Israeli borders. Coordinated ang kanilang pag-atake. Bukod sa sniper at drones, gumamit ang Hamas ng motorized paragliders, bulldozers, pick-up trucks at speed boats para pasukin ang mga border fence. Umabot sa mahigpit 900 Israeli ang nasawi sa pag-ataking ito, kasama na ang mahigpit 200 na nadamay ng salakayin ang Hamas ang isang music festival. Ikinagulat ng pag-ataking ito ang Hamas, lalo na't kilala ang Israeli Defense bilang isa sa mga makabagong military sa buong mundo. Tinatawag ito na Hamas na Operation Alaska Flood. Ilang araw bago ang pag-atake ng Hamas, dinagsa ang mahigpit 800 Israeli settlers ang Alaska Muskie at escorted pa sila ng mga Israeli forces. Ang Alaska Muskie ang third holiest site sa buong mundo para sa mga Muslim, pero ang nag-set up ng military checkpoints ang mga Israeli forces sa Jerusalem at naghigpit sa mga Palestinian worshipper. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa 33,000 ang documented ng mga Pinoy sa Israel at 137 naman sa Gaza Strip. May mga Pilipino na rin sa Gaza Strip ang humihiling sa gobyerno ng patriarchismo. Nakatutok, Mary Jane Logroño. Maraming salamat sa iyo, Mary Jane, ang iyong nagbabagang balita. Ako si Mel Chanko, ang buong puso para sa 24 oras. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan at serbisyong totoo lamang. Ito ang 24 oras.